ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang pagdinig sa mga alegasyon laban kay Vice President Jejomar Binay. Umano'y irregularidad sa kontrata para sa IT, security at janitorial services sa lungsod isiniwalat. Ang detalye sa ulat ni Jade Miguel. Inilabas sa panibagong pagdinig ng Senado ang mga irregularidad sa kontrata para sa IT, security at janitorial services sa lungsod ng Makati. Panibagong testigo rito ang OIC ng Makati General Services na si Violeta Lazo na siyang naglatag ng mga red flags na nakita nila sa kontrata ng ilang kumpanya na laging nakakakuha ng proyekto sa Makati. Sa isang presentasyon, ipinakita rito na sa loob ng 10 taon mula 2005 hanggang 2014, pare-parehong ang nananalo sa bidding ng Makati para sa janitorial at security services, ang Omni Security Services at Corporate Solutions. Sa IT services naman, ang mga kumpanyang Codeworks at Powerlink lang ang laging nabibigyan ng kontrata. Napag-alaman din na ang mga may-ari ng naturang kumpanya ay pare-parehong individual na nadadawit din sa ibang mga transaksyon ng mga binay sa Makati. Ayon pa sa testigo, nagkaroon din daw ng sabwatan sa bidding dahil sa loob ng 10 taon, ang kumpanyang Vican at Omni Security lamang ang naglalaban at ang Omni lagi ang nananalo at nabibigyan ng kontrata. Napansin namin na alam na po ni Omni Security na may project sa Makati 1 month pa bago ito announce sa publiko. Na nabigyan ng unang sa prospective bidder halos isang buwan bago pa ang publication ng isang bid. Ayon naman kay Mario Hetchanova, dating head ng Bids and Awards Committee ng Makati City Hall, sa kabuuang 5 bilyong kontrata para sa IT, janitorial at security services sa loob ng 10 taon, tinatayang 1.26 billion pesos daw dito ang naging kickback ng mga binay mula sa 10% na ghost personnel at profit ng mga kumpanya sa janitorial at security services base sa komputasyon ni Hetchanova. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.